I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Meron tayong upload videos update. May mga lumalabas ngayon, mga kababayan, ng mga retired general daw, pinupose si Sara para, gawing presidente. So, ibig sabihin, agawin ang Malacanang. Di ba? Saan na naman kayo niyan? Uulitin nila yung ginawa ni Cory Aquino. Di ba? Natatawa talaga ako dito, no? Ang gahaman sa power. Alam po natin, ito si Sara Duterte. Hindi naman ang layunin niya para sa taong bayan. Ang layunin nito, para sa pangalan niyang Duterte at gumanti. Oh, di ba? Gaganti yan. Hindi po uupo yan para sa mamayang Pilipino. Ngayon nga lang, vice presidente. Nasaan ba ang mukha niya? Doon sa ibang bansa. Pag may kalamidad, doon sa ibang bansa pumupunta. Di ba? Laging umiis ka po yan. Grabe ito. No? Ambisyosa talaga. Tagilid na kasi sila Tagilid na sila talaga. Lalo na dito sa investigasyon ng ICI. Nako, madadali ang kapatid nito lahat. So dahil dito, sinabi dito mga kababayan, One News, former Senator Antonio Trillanes IV has claimed that an active group of retired and armed forces of the Philippines, which is an AFP official, is working to bring back the Duterte to power. Di ba? Ay di, try nyo kung kaya nyo. Yan ay kung maagaw nyo. Alalahanin nyo. Hindi bobo yung nakaupo tulad ni Sara Duterte. Di ba? Si Sara, abno yan In interview with One News, Storicom Trillanes said he received information that this group is pushing for Vice President Sara Duterte to be installed as a president. Wow. Anga-anga, wala namang alam sa pamumuno, lack of knowledge, lack of experience. Ang experience nito is maninira, 'di ba? At mamatay tao. Yun, ang experience niya siguro. Mamatay tao naman talaga 'di ba? Bakit? 'Di ba? Pinantaan ng pangulo na patayin through hitman niya. Nakausap niya, no joke. 'Di ba? Biro nyo yun. Swerte nyo nga, napakabait ang Pangulo. Kung totoosin, itong ginawa ni Sara, talaga namang kakasuhan siya talaga Kaya nga, nakasama dun sa article of impeachment yung treat niya kay Pangulo, tsaka kay FL, tsaka kay Speaker. You see? Tama yun. Dapat nga, kasuhan pa talaga yan Wow, atat na atat pala. Hindi nga kayo nagtagumpay nung rally. Dahil hindi kayo nagtagumpay, ang ginawa nyo ng gulo. Ngayon, nakakulong yung mga bata, ginamit nyo lang sila. Kawawa. Yung isa, namatay. 15 anyos. Tapos nanloob pa kayo, nagnakaw pa kayo sa sugo. Yan. Mana kay Digong. Mana. Pati yung mga bata na walang alam sa mga ganyan, ginamit nyo. Sabi pa rito, he added that while retired generals are behind the move, some non-aligned officers have also expressed concern about the country's political situation, are calling for a reset. Utot nyo. Anong ipapalit? Reset nyo pagmumukha nyo, oy. Hindi kayo nadadala sa mga nakaraan. Dalawang babae, naging pangulo. Ano nangyari sa bansa? Maganda ba? Daming namatay. Palpak, kulilat, bagsak ang ekonomiya. Ang daming nagpunta sa ibang bansa, mga OFW. Di ba? Kaya pa lang, walang alam sa pamumuno. Ni barangay captain, walang ang alam. Basta pinaupo na lang parang kaldero sa kalan. Di kayo naloka. Mahiya kayo sa mga pinagsasabi nyo. Mga ambisyoso. Di ba? Learning lesson para sa atin lahat 'yun. Sa nangyayari kay Cory Aquino.
O, ano nangyari sa mamayang Pilipino? Wala. Naghirap ang bansa, kulilak, naiwanan. Mga ari-arian ng pamahalaan, bininta dito, bininta doon. O, yung sumunod sa tabako, wala rin. Ay, ewan. O, ano nangyari kay Gloria? O, anong charge? Plunder, di ba? Kaya nga nakulong eh. Kurakot eh. So, tapos iupo nyo, kurakot din. Mamatay tao. Ay, nakwago kayo. Subukan nyo kung kaya nyo si PBBM. Yan, di ba? According to Trillanes, the AFP current leadership has not been receptive to the Duterte camp and remain loyal to the chains of command and the Constitution. Ay nako, ang mga sundalo, dala ng mga yan sa kasaysayan. 2 beses na nangyari, tapos uulitin nyo pa. Kawawa ang taong bayan. Baka mas malala pa ang mangyayari pag ginawa nyo yan. Sigurado yan. Civil war po yan. Sa tingin nyo kaya magpapatalo yung mga supporters ni PBBM? Siyempre hindi. Sigurado yan. Ewan ko na lang. Hindi na kayo makapaghintay sa 2028? Di ba? Atat na atat kayo. Bakit? Kasi tagilid kayo sa mga issue ninyo. Kaya nga mahirap kasi mahirap ang magnanakaw, kuda ng kuda sa social media. Ganun lang yun. Kakainis, di ba? Sabi po dito, he noted however that the threat level remains at a medium, warning that any further political crisis could be exploited by the group. So, bakit? Ilan ba kayo? 1 million? Pipitsugin lang naman kayo eh. Subukan mo manggulo di ba? Yan ba ang solusyon? Dahil hindi nakuha ang pabor nyo, gamitin nyo mga military. Sa tingin mo yung mga military, uto-uto, katulad nyo. Mga matandang paurong, mga retired general. Hindi naman lahat eh. Yung mga iba, di ba, na gustong magkapwesto. Kaya ganun siguro. Dahil ang mga retired na matatanda, na pagod na mga yan, alam na nila. Napakadelikadong plano pag ganyan. Alam na nila yan eh. Nangyari kasi sa kasaysayan. Gusto nyo mangyari uli yun? Ano na lang buhay ng mga mamayang Pilipino? Mamamatay tayo sa gutom. Kasi kapwa Pilipino nagpapatayan. Dahil sa isang pwesto lang. Gusto lang maiupo yung magnanakaw at saka mamatay tao. Di ba? Mag-isip-isip naman kayo. Kukuha lang din kayo na iupo nyo, pulpul pa. Anga-anga. Anong alam niya sa pamumuno? Lack of experience, lack of knowledge, lahat. Wala naman achievement. Sa DepEd pa nga wala naman achievement yan eh. Puro corrupt din eh. Hindi niya malang in-explain kung nasaan punta yung pundo ng bayan. Kakahiya. Yan Sabi dito, group of retired AFP official pushes for VP Sara to be president. Sabi ni Senator Trillanes. Nag-ambisyon kayo, 3 years na kayo na ganyan. Yung destabilization nyo 3 years na, 2022 pa. Hindi nga kayo nagtagumpay doon sa sa AI video nyo sa nagpulburon. Yun yung unang attempt nyo para sira ng Pangulo, para makuha ang simpatsya ng mamayan. Malabo mangyari yun, kasi ang Diyos nasa likuran ni PBBM. Ano naman ang pangalawa ngayon? Itong 21, last September. Plano nyo. Sunugin ang Malacanang para maangkin nyo ang palasyo. Di try nyo kung kaya nyo. Pulutin kayo sa kangkungan. Diba nag-field kayo? Hindi kayo nagtagumpay. Bakit? Hindi papayag ang Panginoon. Hindi nyo kayang ibagsak ang Pangulo na ang puso niya para sa mamayang Pilipino, kundi tumulong dito, tumulong lang doon. Sa kapakanan ng mamayang Pilipino lang ang iniisip niya. Ang daming nangyari sa kanyang pamumuno. Ang pinakadabes dito yung walang natukhang sa war on drugs niya. Gabulto ng mga kontrabando ang nahuhuli. Bilyon, milyon, kung saan-saan. Yan ang isang leader na pinakadabes sa lahat ng Pangulo sa kasaysayan, except lang yung ama niya. Di ba? Si Digong, may napakulong ba siya? Ng mga drug lord, ng mga malalaking high target value? Wala.
Yung mga nagbibili ng mga bitsin lang dyan sa palengke. Yun ang kaya niya. Kaso lang tinukhang eh. Eh si PBBM, may natukhang ba? Wala. Kaya wala kayo sa liber ng pamumuno niya kahit sino. Diba? Oh. Tingnan nyo, mga banyaga. Siksikan nga sila sa kulungan eh. Bisitahin nyo nga doon yung Bilibid para makita nyo. Ang daming nahuli kaya. Ang daming nakarehab actually. Eh tumigil-tigil kayo sa kahibangan ninyo. Ito ambisyosa to. Wala namang alam ito sa pamumuno. My goodness. Kami ito kundi lakwat sa dito, lakwat sa doon. Paninira dito ang alam nito eh. Oh, tagilid kayo kasi kaya atat na atat kayo. Makaupo sa Malacanang, hindi na lang kayo maghintay sa 2028. Gusto nyo agawin ang pwesto ni Pangulong Marcos Jr. Subukan nyo para magkaalaman. Ewan ko na lang sa inyo. Ang loyalty ng mga AFP kay Pangulong Marcos Jr. at sa mamamayang Pilipino, siyempre sa konstitusyon. Manigas kayo oy. Manira kayo lang ng manira sa social media hanggat gusto nyo. As long as si Pangulong Marcos Jr. nakangiti, tumulong lang ang alam. Oh, tingnan natin. Ahabulin kayo ng karma. Let's see. Oh, para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo sa Secretary Gibo, sinupalpal yung isang nagtanong sa kanya. Ito. Marcos administration, what can you say about that, sir? Stable po ba tayo o hindi? Ito, sa ganun natin, sa Department of National Defense, stable ang armed forces. Dahil ang problema ng bansa ay hindi militar. Ang solusyon, hindi din militar. Ang solusyon ng mga problema ay tamang project management, tamang pagtugon sa infrastruktura na sinusubukan tugunan, at ang korupsyon na dapat ang mga may kinalaman dito kahit sino, kahit na gaano kataas, ay maparusahan at mahusgahan ng tama. At credibility issue ito at seryoso ang presidente dito. So, politically, may political problems. Hindi naman natin tinatanggi yun. So, politika din ang solusyon. May corruption problems, judicial ang solusyon at prosecutorial. Military, yes, no problem with respect to political issues. And with respect to political issues, hindi militar ang solusyon. Sir, hindi makikialam ang military doon sa mga panawagan ng taong bayan na kumilos ang gobyerno at Marcos Rizal niya yung panawagan ng sa rally doon. Anong gagawin ng sundalo? Anong gusto nilang ipagawa sa sundalo? Hindi kayo matitinag doon sa mga panawagan doon, sir? Sino ka nananawagan? Ang taong bayan, sir. Taong bayan ang nananawagan? Yes. Lahat ng taong bayan? Certain groups lang po. Certain groups lang, sir. Certain groups, maliliit lang yun. Magpa-referendum kayo kung yan ang panawagan ng taong bayan. At hindi na ba tayo natuto kapag nag-intervene ng military, hindi maganda ang kinalalabasan? Secretary, Hindi ba dapat patatagin natin ang mga institusyon natin? Hindi ang militar ang solusyon sa maraming bagay. Magmula flood control hanggang korupsyon. Hindi militar ang solusyon. Ang solusyon ay papatatag at papagtibay ng ating mga institusyon. Sir, can you say for certain po na ang AFP ay committed, sir? That's as a constitution, kay Presidente. Of course. There are political problems. Naturally. Hindi naman natin matatanggihan. Pero ang solusyon, hindi ang military at alam nila hindi sila ang gamot. Sir, nagkaroon ng issue kasi noong September 21 rally daw na mayroong mga nagbalak na may mga ganun Walang chismis. nagbalak sa AFP. Maraming nagdadasal na may nagbalak sana. Pero walang nagbabalak sa AFP. Walang mga groundings daw or discontent? Lahat ng organisasyon may discontent. Pero kung ang mga discontent na ito ay may kinalaman sa pag-aaklas,
hindi yun. Dasal ng iba yun. Pero hindi mangyayari yun. Wala nagsusulsol, sir. Meron siyempre sumusulsol. Kayo na nga nagsasabi na may sumusulsol. Pero papatulan ba yung sulsol? Malayo yun. Salamat po. Thank you, sir. Kayo ba gusto nyo makialam ang militar tapos mawawalan kayo ng trabaho? hindi natin gusto lahat yun. Di ba? Sir, comment lang po, sabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa, yung mga retired uniform personnel daw po ay galit sa sitwasyon, sir. Ano po masasabi? Ang retired uniform personnel, may kanya-kanyang mga opinion. Pero kung ito magdudulot sa pag-aklas ng militar, pag-usapan nyo, hindi mangyayari. Sir, the AFP remains supportive of the Marcos administration. It remains supportive of the Constitution. Naturally, the chain of command is very important. And it is important that they do not do roles which is not theirs to play. We have already had several experiences with military interventionism. I think the country has learned, should have learned. So yun, no? Narinig nyo yung sinabi ni Secretary Gibo? Oh, mayroon na tayong pinagdaanan sa mga nakaraan. Kaya wag nang uulitin. Wag na magtangka. Dahil hindi na po mangyayari. Oh, gusto niya po mangyari yun? Magpatayan na lang tayo lahat? Mas delikado po yun. Pag ginawa nyo yan, magkakaroon ng civil war yan. Alam po ninyo, iba't ibang region, suportado si PBBM. Dahil sa kanyang kawang gawa, minahal siya ng taong bayan. Kaya wag na kayong mag-ambisyon. Maghintay kayo sa eleksyon. Yan si Secretary Gibo. Ang ganda yung kanyang sinasabi. Oh, taong bayan, mga certain lang pa. Kukunti lang yun, di supalpal yung nagtanong. Oh, di ba? Supalpal talaga. Oh, natauhan. Oh, okay lang sana kumpul po yung presidente. Maari. Kaso lang hindi, napakatalino. Ang dami kaya nagawa sa loob ng 3 taon. Pinaka number 1 dito, yung war on drugs niya, walang natukhang. Oh, gabulto yung nahuhuli. Yung mga banyaga na high value, target na mga, sabihin mo drug lord, grabe. Ang dami kayo nakulong ngayon. Oh, userman or mga drug lord, ala. Tingnan nyo, gabulto. As in, gabulto talaga. Walang natukhang. Yan ang Pangulo. Oh, yan si Secretary Gibo. Yan dapat ang isip ng isang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Kung ikumpara mo naman si Sara Duterte dito, ay sus, wala sa dulo ng kalingkingan niya. Magaling ito Secretary Gibo. Bihasang bihasa ito. Oh, correct me if I'm wrong. Kaya nga kinuha ito ng Secretary of Defense si Pangulo, magkababata yan. Ay, matagal na magkakilala since they are young. Diba? Oh, malaking tiwala niya dito. If ito ang susunod na Pangulo na i-endorse ni Pangulong Marcos Jr., hindi na tayo mag-atubili. Siya na lang. Siya lang ang bihasang magiging Pangulo . Sa karanasan ba naman yan matindi. Sasabi, bakit walang hindi sa gano'n anuhin nyo naman yung yung magaling na maninira. Oh. Kung wala naman ng laman ng utak. 'Di ba? Abogado nga, wala naman laman ng utak. Puro paninira. Parang bata. Ugaling askal. Ito, tingnan nyo, Secretary Gibo, yan ang the best. Kung ang Pangulong Marcos Jr. i-endorse niya ito, wala. Winner na ito. Tapos Vice President niya si Speaker, sigurado, win-win yan. Oh, narinig nyo? Di supalpal yung nagtanong. Ang ganda ng sagot ni Secretary Gibo. Supalpal yung nagtanong. Gunggunam. Ay, oo naman, wala naman bihasa na tatakbo sa pagkapangulo. Si Secretary Gibo na. If ever siya, I hope natatakbo siya, mga kababayan. Siya ang magiging successor ni Pangulong Marcos Jr., the best. Kasi for sure,
ano yan, itutuloy niya po ang nasimula ng Pangulo. At marami pa siyang maidagdag. For sure yan. Kasi matalino ito na magiging Pangulo. Kasi magaling naman talaga. Bihasa ba? So, saka isa pa, abogado to guys. So, yun mga kababayan, ano masasabi niyo po dito? Kaya wag na kayong magbabalak. Ikaw, Sara Duterte, wag kang ambisyosa. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.